Okay, so we'll talk about uh, uh, the end of discipleship. So ito na rin yung end ng ating session sa growing one another, discipleship sa context ng local church. So ito yung mga passage na pag-aaralan natin. Colossians 1 and 1 John chapter 3. Okay? So pero bago yun, sino sa inyo yung nakasali na sa isang marathon or yung fun run? Meron na ba kang naka-experience sa inyo? Yung medyo mahaba ang tinakbo. Meron na ba? Wala pa? Wala pa. So, so pero alam natin kung ano yung marathon na karaniwan ay tumatagal ito ng siguro 4 na oras, 5 oras, depende kung gaano kahaba. Pero kapag ikaw na yung kasali doon sa marathon, parang mas talagang sobrang tagal nung inaabot kasi syempre sobrang hirap. And pero hindi lang 'yon. Para maging successful ka na makasali sa isang marathon ay kailangan mo na mag-training ng matagal. Kailangan mo i-kondisyon yung katawan mo para ma-develop mo yung endurance or stamina. Okay, so kung pag-uusapan natin ay yung mismong takbuhan o yung race, yung marathon or yung training, mahalaga na yung focus natin ay nakatuon dun sa finish line. 'Di ba kasi kung hindi natin nakikita yung finish line, madali sa atin na mag-give up. 'Di ba? Madali sa atin na umayaw na, mag-quit na dahil dun sa hirap. Okay? So, isipin niyo meron na ba kayo na ginawa na parang mahaba? Parang ang tagal ninyo bago natapos o kaya mahirap gawin. Tapos ano yung goal? 'Di ba? And then paano nakatulong yung goal na yon na iniisip mo para talagang kahit mahirap magpatuloy ka pa rin na gawin? So can you think of an experience na maybe you work on a long project o kaya isang difficult task pero nagtiyaga ka pa rin na matapos kasi alam mo na merong kahihinatnan yung ginawa mo? Can anyone, kahit isa or dalawa na mag-share? Hindi kailangan may kinalaman sa ministry. Okay? Pwede may kinalaman sa work o kaya may pinagawa kayo sa bahay. Anything. Meron po ba kayong may share? Na isang mahirap na ginawa ninyo pero nagtiyaga pa rin kayo kahit na mahirap. Kuya Ray? Sa akin po, Pastor, nung nasa airport po ako, Okay. dumating po yung start po ng ISO, yung Standard Organization po. So, nag-audit po sila sa mga departments sa airport. So, nabigla po kami kasi mga taga-ibang bansa po yun eh. Tapos may mga papers na binabago na kailangan namin i-revise. So, inabot talaga kami may deadline kami ng for 5 days yata. So, sa tingin ko parang napakahirap gawin, pero kailangan gawin eh hanggang matapos talaga. Kailangan magawa. Kailangan na magkaroon ng magandang resulta yung gagawin namin. Kahit na napakahirap. Okay. Kahit hirap na kami, inaabot kami ng madaling araw, pero kailangan makuha namin, kailangan may mangyari talaga na maganda doon sa gagawin namin. Oo, kasi nasa isip ninyo yung goal, 'di ba? Yung finish line. Yung kahit na matagal pag natapos niyo ay talagang ma-accomplish niyo kahit na mahirap, right? Opo. Kahit mahirap. Kahit kuyatan. Yeah. And actually ganun din kapag pag-uusapan natin yung discipleship. Yeah, when we talk about the end of discipleship, pinag-uusapan na natin dito yung graduation. Okay, so ano yung end of discipleship na pinag-uusapan natin dito? Hindi ito yung parang matapos lang yung curriculum. Okay, tapos na tayo sa 1-year curriculum sa discipleship, tapos na. Okay? Ang pag-uusapan po natin talaga dito, yung talagang the end ng discipleship natin. Sa huli, sa wakas, 'di ba? Sa kapag bumalik na ang Panginoong Hesus, yun yung end of discipleship. Na ang gagawin ng Diyos, lahat tayo ng mga mananampalataya, lahat
lahat ng mga disciples, ay magiging ganap yung kabanalan natin. Talagang we will reach yung perfect maturity. At yung pag-asa na tinatanaw natin na yon ay siya ngayon nagpapalakas sa atin, nag-encourage sa atin, at nagsusustain sa atin na kahit na mahirap, di ba, yung effort na in-exert natin para tayo ay lumago sa kabanalan, at syempre lalo na pagkatutulungan natin yung iba na lumago sa kabanalan, ay yun yung nagpapatuloy pa rin tayo kahit na mahirap kasi nakikita natin yung goal na yun. Okay, so first let's look at Colossians chapter 1 verses 27 to 29. Bago yung verse 27 na babasahin natin, when you look at Colossians 1:24, yun ang unang 3 verses, 24 to 26, merong sinabi dito si Apostol Pablo kung paanong tayo ay sa kabila ng hirap sa pag-share ng gospel, sa kabila ng mga suffering, ay patuloy pa rin yung kagalakan natin, di ba? We rejoice even do sa mga afflictions na yon. Kasi merong yung itong gospel na to dati ay nakatago, hidden, pero ngayon ay ipinahayag na. Ito yung tinutukoy ni Pablo na mystery na mabasa natin dito sa Colossians 1:27 to 29. Can I ask someone to read yung verse na to? Sige po, yung pwede po magbasa ay pakibasa po ninyo. Pakibasa na lang po. Basahin ko na, Pastor. Sige po. Now I rejoice in my sufferings for you, and I am completing in my flesh what is lacking in Christ's affliction for his body, that is the church. I have become its servant according to God's commission that was given to me for you, to make the word of God fully known. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. God wanted to make known among the Gentiles the glorious wealth of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim him, warning and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone mature in Christ. I labor for this, striving with his strength that works powerfully in me. Pastor Derek, nawala po yung ano. Hindi nyo ako naririnig? Okay na po, okay na po. Okay na. Okay na po. Yung kanina po wala. Okay, sa verse 27, ano yung tinutukoy dito ni Pablo na mystery? Ibig sabihin, dati hindi pa alam, like sa Old Testament, pero ngayon ay ipinahayag na. Okay, so ano yung tinutukoy niya dito na mystery? Na ipinahayag na sa mga Gentiles. Ano sinasabi sa verse 27? Anong mystery yun? Sabi si Kristo na nasa inyo, Christ in you, the hope of glory. Okay. So yung mystery na na-reveal. Although may mga promises na sa Old Testament about Christ,
Pero syempre hindi pa full, hindi pa buo yung revelation na yon. So nung dumating si Kristo, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbigay ng bagong reality para sa atin na kay Kristo, 'di ba? Christ in you. So na ano na to, parang meron ng shadows nito sa Old Testament, pero hindi ba fully na ipapahayag. Pero ngayon, kung tayo na kay Kristo, sabi, si Kristo ngayon ay nananahan sa atin, of course, through the Holy Spirit. At yung the hope of glory, na syempre wala pa tayo dun sa fullness ng glory ngayon, pero dahil na kay Kristo tayo, medyo natitikman na natin, nararanasan na natin yung parang yung patikim, yung pauna, para meron tayong pananabik na okay, ito yung mangyayari sa katapusan, yung hope of glory na yun. Okay? Look at verse 28. Sino daw dito yung pinapangaral ni Apostol Pablo? Sino yung tinutukoy niya doon na him we proclaim? Sino yun? Si Kristo po. Jesus Christ. So, si Kristo. Si Christ yung laman ng kanyang pangaral. And ano yung sinasabi niya dito na paraan kung paano niya ipinapangaral si Kristo? Ano daw ginagawa niya? Nagsasalita lang ba siya? Nagtuturo lang ba siya basta ng theology? So ano ginagawa niya dito? May paliwanag siya. Pagkatapos ng him we proclaim, paano niya ginagawa yung pangangaral na yon tungkol kay Kristo? Anong sabi? Anong ginagawa? Sige po, nandiyan lang din po yung sagot. Gusto ko lang marinig sa inyo na nakita ninyo. Sabi, warning and teaching everyone in all wisdom. In all wisdom. So, nangangaral si Pablo tayo tungkol kay Kristo at ginagawa natin yon by giving warning sa lahat ng tao at tinuturuan sila ng merong karunungan. Okay? And then, same verse pa rin. Sa verse 28, ano daw yung purpose? Ano yung goal? Ano yung end goal dito ni Apostol Pablo? Bakit siya nagtsatsaga na ipangaral si Kristo? Ano sabi niya? Verse 28 pa rin. Upang maiharap po sa Diyos ang bawat isa. Okay. ng sakdal at walang kapintasan. Okay. So yun yung goal niya, di ba? Para lahat ay ma-attain yung full maturity in Christ. Para maihanda ang lahat sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Na ngayon, syempre, yung process ng sanctification na minamature tayo ng Panginoon. Pero gagawin niyang perfect yun sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. And basically, that's discipleship. Right? And then he's looking forward dun sa goal. Everyone mature in Christ. So verse 29, gaano daw katyaga si Pablo? Parang anong hirap yung ginagawa niya sa pagkatrabaho para maiharap ang bawat isa na ganap kay Kristo? Paano niyo di-describe yung approach ni Paul sa ministry o sa pag-disciple sa verse 29? Sige po. Paki-describe lang kung ano yung approach dito ni Paul sa ministry. Yung ano po, yung ano, parang hard work po siya. Yeah, nagpupunyagi, hard work po. Okay, yung hard working. Hindi yung basta-basta lang, di ba? Yung word na ginamit niya, toil. Tingnan niyo, toil. Hindi ito yung parang nakaupo lang, di ba? Tapos struggling. So talagang merong hirap, di ba? Mahirap talaga yung pag-disciple. And so
Sinasabi dito ni Apostol Pablo, syempre nakadepende siya dun sa lakas na nanggagaling sa Panginoon. Para kay Pablo, ay hindi niya tayo parang ina-encourage siya mag-disciple. Madali lang yan, di ba? So, sinasabi niya, mahirap talaga. Okay? Pero, merong tulong na nanggagaling sa Panginoon. And so, kapag pinag-uusapan dito yung sa discipleship about presenting everyone mature in Christ, ang nasa isip ni Pablo ay yung huling araw. Di ba? Yung mindset niya nandun sa end sa pagbabalik ng Panginoong Kristo on that day, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay will stand before God perfect in righteousness. Okay, so dito sa buhay natin ngayon, hindi natin maaabot yung pagiging perfecto as a disciple. And katulad ng pinag-aralan natin last week, meron pa rin natitirang kasalanan sa atin. Hanggat nabubuhay tayo, mag-i-struggle pa rin tayo sa kasalanan. Pero, dun sa huling araw na yon ay ihaharap tayo kay Kristo na kompleto, perfecto yung ating kabanalan. Wala nang struggle sa kasalanan. Pero pansinin ninyo na kung yun yung naghihintay sa atin, sa hinaharap natin, hindi ito nagdulot kay Pablo para sabihin niya na, okay, since magiging perfect naman tayo on the last day, so wag na natin intindihin kung ano yung mga nangyayari ngayon. Di ba? So parang, okay, sige lang, okay lang. Mag-struggle tayo, okay lang yan. Hindi niya sinabi yun. Pero, sinabi niya actually yung kabaligtaran. No? Dahil alam natin na sa huling araw ay gagawin tayong perfecto ng Panginoon, kaya siya ngayon nagtsatsaga. Kaya ngayon siya nagpapakahirap. Kaya ngayon siya nagbubuno. Talagang nagtatrabaho ng mabuti sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos din sa Kanya. So, let's just try to reflect on that before we move dun sa susunod na passage na anong tinuturo dito sa atin tungkol sa kung gaano ka-demanding yung discipleship. Habang nagsisikap tayo na personally tayo ay lumago sa pagkakilala kay Kristo at kung tutulungan naman natin yung iba sa paglago nila kay Kristo. Sige po. Anyone? So anong klaseng attitude, di ba? Anong klaseng pagsasaga dapat meron tayo sa pagdi-disciple? Based dito sa passage na to. Nais ng Panginoon sa atin na yan. Sa akin, Pastor, nakita ko dito tinuturo nito sa discipleship ay talagang sinasabi talagang hindi madali. Kailangan talaga, katulad ni Pablo, sabi niya sa verse 29, talagang he toils, struggling with all energy. So talagang dinidiman nito, dapat tayo diligent, tayo ay talagang masipag, matyaga, mapagpasensya, lalo na sa mga dinidisipulo natin na minsan may katigasan pa rin ang ulo. So, kailangan talaga hindi ka susuko sa kanya. Kasi alam mo, hindi pa tapos. Mayroon ka pang magagawa. Pwede mo pang ibigay yung sa inakala mo na kaya mo pang ibigay. Yung sabi si Pablo dito, sabi all energy, lakas ng ang buong lakas niya ibinigay niya sa pag di-disciple para masiguro lang o matiyak niya lang na yung mga Kristiyanong ito na kanyang tinuturuan ay maiharap sa Panginoong Hesus na mature. So,
Yun naman ang puso talaga ng mga pastor eh. Talagang makita yung mga miyembro, nagmamature talaga sila sa Panginoon eh. So yun ang kasiyahan, parang ito yung reward sa atin bilang mga pastor, makita yung mga dinidisciple mo na marunong nang tumayo, marunong nang tumayo mag-isa, marunong nang gawin yung ginagawa mo dati sa kanya, kung paano mo tinuturuan, sinasanay, naging mapagpasensya ka, kahit makulit, ay tinatyaga mo makinig. So, yun po, yung nakikita ko doon. So, sabihin, kaya nandiyan ka pa, nandito pa tayo, meron pa tayong pwedeng gawin, makontribute sa kanila. Kaya hindi pa tayo kinukuha ni Lord. So, mahirap. Hindi sinabi dito ni Apostol Pablo katulad ng iba na nag-recruit sa pag-disciple. Kapag nag-disciple ka, pag marami ka na disciple, ay gaganda yung buhay mo, di ba? Yayaman ka. Iba ginagawang ginagawang ganun yung discipleship, pero yung reality is really hard. Pero sapat naman yung tulong sa atin ng biyaya ng Panginoon. So, dito sa, di ba sinabi niya na kung magdi-disciple tayo, if we are to present everyone mature in Christ, kailangan natin silang bigyan ng babala, paalalahanan, at kailangan natin silang turuan. So bakit sa tingin niyo kailangan magkasama yung warning tsaka teaching? Bakit hindi pwedeng magkahiwalay yun? And ano ba yung kailangan natin na warning na ibigay sa mga dinidisciple natin? Anong mga kailangan natin ituro sa kanila? So just try to reflect on that. Gusto ko lang marinig ko ano yung naisip niyo. Bakit kailangan paalalahanan yung mga dinidisciple natin? Na hindi lang basta ituturo natin yung Bible. Di ba? Why is that important? Warning. Pastor, yung siguro kailangan ipaliwanag po natin yung assurance na kung saan napupunta talaga yung nampalataya, kung sa hell ba or kailangan alam nila yung final destination talaga sa isang taong nampalataya, kung saan talaga napupunta. At sa yung taong makasalanan na hindi kumikilala sa Panginoon. Oo. So, in light of yung pinag-aralan natin last week, bakit mahalaga na binibigyan natin ng warning yung mga dinidisciple natin? Na parang hindi sila dapat maging, syempre pagka believers na binibigyan natin silang assurance na syempre mayroong buhay na walang hanggan. Pero bakit kailangan natin bigyan ng warning? Bakit kailangan magbigay tayo ng warning? Kasi, Pastor, ang kalaban kasi natin ay talagang yung nasa loob natin yung kasalanan na nasa loob natin So, indwelling sin. So, pwede tayong iligaw tayong muli. So, ng kasalanan to, pwedeng tumigas uli puso natin. Pwede mangyari na madaya uli tayo. Ang ating isipan ay magkaroon muli ng alinlangan sa mga pangako ng Diyos. So, tayo rin magsasuffer nung consequences kapag nangyari uli yun. So, yun yung sinasabi na warning na kailangan talagang kasama yan sa discipleship na wina-warn natin ang mga Kristiyano. Yeah, kasi dahil sa kasalanan, right? Madali tayong madaya ng kasalanan. Although kahit sa mga totoong believers, kailangan bigyan pa rin natin ng warning na mayroong consequences yung kasalanan natin. Syempre pinatawad tayo ng Panginoon, pero malaki yung epekto nito at yung
hirap, sakit na may dudulot sa atin or sa family natin or sa church or sa ibang tao, kahit sa mga non-believers na maapektuhan na instead na madala natin sila sa Panginoon ay maaring maging dahilan pa tayo kaya malayo sila sa Panginoon. And of course, we don't have to, parang hindi tama na i-assume natin na lahat ng members natin o lahat ng dinidisciple natin ay talagang totoong Christians na. Mahirap yung mabigyan sila ng false assurance. Kailangan mabigyan pa rin sila ng warning na kung tayo ay magpapatuloy sa kasalanan, baka nagpapatunay yun na talagang wala tayong bagong relasyon sa Panginoon. So, yeah, in a way, sometimes nakaka-offend, syempre, yung warning. Di ba? Parang pagka pinapaalalahanan natin yung sila. Pero it's also a way of loving them and talagang showing them kung ano yung kalooban ng Panginoon. Okay? Sige. Let's move on dun sa susunod na passage. And request ko si Daddy na pakibasa po yung 1 John. Okay, chapter 3 verses 1 to 3. Then pag-usapan po natin ito. Okay, ulit. 1 John 3, 1 to 3. And nakita nyo rin sa screen. pala. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now, and what will be has not yet appeared, but we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. Okay, yeah, thank you. Sa verse 1, meron tinutukoy dito si Apostle John about the love of the Father na ibinigay sa atin. So, paano ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin? Of course, not just by saying, I love you. Paano niya pinakita yon? Tinawag po niya tayong mga anak. Okay. Yeah. Yun po yung totoo, tayong mga anak. Bakit it's a loving bakit natin nakikita yung pagmamahal ng Diyos dun sa katotohanan na tayo tinuturing niya mga anak? Na ano to, iba to sa, syempre, alam ba, may mga anak tayo. It doesn't mean na itinuturing nating anak yung mga anak natin ay love na agad yun. Kasi natural naman, anak natin sila. Di ba? Pero ano yung kaibahan na tayo ay tinuturing ng Diyos na kanyang anak at yun ay nagpapatunay na nasa atin yung pag-ibig ng Diyos. Daddy? Kasi talaga makikita natin yung talagang yung genuine na talagang pag-ibig ng Diyos. Kasi tayo kasi bilang mga ama rin sa lupa, madadama natin kung gaano natin kamahal yung ating mga anak. Okay. And isa pa kasi we are wala naman sa atin talaga yung karapat-dapat na tawagin na anak ng Diyos. So we are not natural children of God. Tayo tinuring ng Diyos ng anak only because of His grace. Kaya yun ay talagang patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. Okay, sa verse 1 pa rin, yung second half, yung pangalawang sentence. Ano daw yung dahilan? Bakit hindi tayo kilala ng mundo? O hindi tayo kinikilala ng mundo?
Ano yung dahilan? Dahil daw, ano? Ano sabi doon? The reason why the Dahil world... hindi nila nakikilala siya, Okay, dahil... ang Panginoon Jesus. So, hindi nila nakikilala ang Panginoon Jesus. Kaya, tayo, hindi rin nila... kaya hindi rin nila tayo nakikilala. Okay, yeah. Parang ganon. So, And di nila sometimes, na-recognize. And sometimes, kapag na-experience natin, halimbawa yung ganung rejection sa mga tao sa mundong ito, di ba nakaka-discourage sa atin? Pero, nung pinapaalala ito ni Apostle John, na ang dahilan, bakit we experience that rejection, bakit hindi tayo kinikilala, bakit talagang we don't receive recognition from this world, ay dahil hindi nila kilala si Jesus. Bakit siya, sa halip na maging discouragement, bakit nagiging encouragement yun sa atin? Bilang mga disciples ni Christ. Isipin niyo mabuti. Bakit siya nagiging source of encouragement? Hindi tayo kinikilala kasi hindi nila kinikilala si Jesus. So? Kasi nangyari rin yun sa Panginoong Jesus eh. Yeah. So, na-reject din siya nung panahon na dito ang Panginoong siya. Jesus. Oo. So, comfort yun sa atin. Kaya nga yung time na pinapersecute yung mga disciples, yung mga apostles, natuwa rin sila eh. Dahil, dahil persecuted din sila, katulad ng kanilang master, ating Panginoon Jesus. Hindi, so, katulad hindi lang ito parang unique sa atin, naranasan din ito ng Panginoong Jesus. At dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, naranasan din natin kung ano yung naranasan niya. At so, comfort ito sa atin, encouragement ito sa atin kasi alam natin na we have a high priest na naranasan yung mga naranasan natin, na siya yung magko-comfort sa atin, siya yung tutulong sa atin kahit gaano kahirap yung mga trials na na-experience natin sa discipleship o sa pag-disciple sa iba. Okay? So look at verse 2. Ano daw ang mangyayari kapag nagpakita na si Kristo? Kapag dumating na siya? Ano mangyayari? Ano mangyayari sa atin? Verse 2. Ito yung inaabangan natin. So ano mangyayari? Tayo tayo po'y matutulad sa Kanya, kay Kristo. Okay. Matutulad tayo kay Kristo. Paano mangyayari yun? Bakit ganun? Paano to tayo matutulad kay Kristo? Diba? We shall be like Him. Bakit? Because? Yun yung dahilan. Yung kasunod, yung dahilan. Because? Makikita natin ang Panginoon ng mukha. Okay, dahil makikita natin siya na mukhaan. We shall see Him as He is. And yan yung end of discipleship. Ngayon pa lang, yun na yung goal ng discipleship, di ba? Tayo ay nagiging katulad ni Kristo habang nakikita natin siya. Sabi din yun sa 2 Corinthians 3:18, di ba? With unveiled face, beholding the glory of the Lord, we are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Kaya madalas kong sinasabi na the more we look to Christ, the more we become like Christ. So habang tumitingin tayo kay Kristo, ay nagiging katulad tayo ni Kristo. Pero dahil imperfect yung pagtingin natin kay Kristo ngayon, hindi pa natin siya lubos na nakikita. So imperfect din yung ating maturity. Pero kapag dumating na siya, makikita natin siya ng mukhaan, and we will see Him as He is. Ibig sabihin, we will also be perfectly like Christ. Ibig sabihin ba, magiging Diyos din tayo katulad ni Kristo? Yung ba ibig sabihin nun? Kaklaro ko lang. Baka mayroong naniniwala na, magiging ano din. Yun. Iba naman naniniwala na, pagka nasa langit ka na, magiging anghel ka na. Di ba? Yung iba mga ganun parang,
Di ba may mga namatay na mga bata. Ano na yan, angel na yan sa heaven. Mga ganun parang merong parang hindi natin masyadong na-realize kung ano yung magiging buhay natin sa pagbabalik ni Kristo. And din sinasabi na we will become like Christ. Okay? And then, so kung ito yung pag-asa natin, at kung yung bawat isang Kristiyano ay merong ganitong pag-asa, ano ngayon ang epekto nito ngayon sa buhay natin ngayon? Ano daw ginagawa ng mga tao na merong ganitong klaseng pag-asa? Look at verse 3. Ano sabi sa verse 3? So, anong ginagawa ng mga tao na may ganitong pag-asa? Kailangan po yung patuloy yung pagpapakalinis. Okay. Tulad ni Kristo. Anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin? So, andun yung pursuit of holiness, right? Katulad na pag-aralan natin last week, meron pa natitirang kasalanan sa atin. Hindi pa tayo perfectly na malinis. So, gagawin natin ang lahat na magagawa natin para labanan anuman yung kasalanan na natitira sa atin. So, in light of this passage, tsaka yung nauna na pinag-aralan natin sa Colossians chapter 1, ano ngayon yung sasabihin ninyo kapag mayroong isang tao or mayroong isang Christian, okay, mayroong kayong dinidisciple, tapos ganito yung sinabi sa inyo. Kung sa huli, sa bandang huli, ay lilinisin naman tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Di ba sa pagbalik ni Kristo, wala nang kasalanan. Wala na tayong kasalanan. Okay? We'll be perfectly righteous. Wala nang, sinless na. So, bakit pa natin iintindihin yung mga kasalanan na pinagdadaanan natin ngayon? Bakit hindi na lang tayo magpatuloy kung ano yung gusto nating gawin? Sa bandang huli naman pala, gagawin ng Lord na perfect lahat. Di ba? Ba't pa tayo magsisikap sa sarili natin discipleship? Bakit pa tayo magsisikap na tulungan yung iba sa paglaban sa kasalanan ngayon? So, paano nyo sasagutin yung ganong mga klase ng pag-iisip? Okay lang ba yun? Oo nga, no? Baka tayo pa yung makumbinsi. Oo nga, no? Hintayin na lang natin na dumating si Kristo. Magiging perfect naman tayo. So, what's the point of striving to live a life of holiness? Sige po, personally, paano nyo sasagutin yung ganung question? Siguro sa akin, Pastor, yung realidad na tulad yung lesson na nakaraan, yung realidad na meron talagang struggle sa sarili mo na talagang yung kasalanan. So kaya kailangan mong syempre ipakita na ikaw ay follower ni Christ, na pinupursuit mo yung holiness, wino-work out mo yung salvation mo, talagang umaasa ka sa tulong at biyaya ng Panginoon na sinasabi niya na kung talagang mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos at niyahanda natin yung ating sarili na yun, tulad ng binasa natin na i-purify natin ang ating mga sarili kasi siya ay dalisay. Kung talagang follower tayo ng ating Panginoong Jesus, kung siya'y banal, then dapat tayo bilang mga tagasunod niya, mamuhay din ng banal. Yeah. Habang hinihintay natin yung pag-appear niya, yung muli niyang pagbabalik, yung hope natin. So kung maas talaga tayo sa Kanya, kung talagang siyang ating tinutularan,
dapat lang na talagang tayo na tumutulad sa Kanya ay gawin yun, na ihanda ang ating sarili na maging banal sa Kanyang muling pagbabalik. So, kaya nga yung sabi ni Santiago na kung meron talaga tayong pananampalataya sa Panginoon, ipakita mo to, patunayan mo to sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ginagawa mo na talagang ikaw ay sumunod sa Panginoon, maging katulad ng sinusundan mo ng ating Panginoon Hesus. So yun po. So kung totoo yung pananampalataya ng isang Kristiyano, di ba? Hindi lang ito pagtitiwala doon sa gagawin ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo. We also trust Him na tutulungan niya tayo sa paglaban natin sa kasalanan ngayon. Right? So yung iba, any thought? Paano niyo sasagutin yung ganong klaseng question? Na hindi naman pala mahalaga yung gagawin natin ngayon kasi ano naman babaguhin naman ni Lord lahat yan . Sige po, training din ito sa atin para matuto tayo paano magpaliwanag kapag may mga ganong objections. Pwede niyo pong subukan. Wala ko ibang matatanong Maraming absent kayo So, no choice kayo. Meron ba gusto mag-try? Before we talk about some personal application ito sa atin. Kuya Edgar? Yes, nakita ko dito yung kahalagahan ng magpatuloy sa kabanalan, sa pagsunod sa Diyos. Dahil una, mayroong panganib nga kasi na yung ating likas na pagkatao ay hindi tayo talaga 100% na banal sa harap ng Diyos. Yeah. Dahil consider lang tayo banal dahil kay Kristo. Pero yung buhay natin, aminin natin na nagkakamali tayo araw-araw. So kaya mahalaga yung mamuhay na may kabanalan kasi ito yung pinakaparaan para manatili tayong nakalapit sa Panginoon. Kasi pag hindi natin ginawa yon, baka hindi natin namamalayan nalalayo na pala tayo sa Panginoon. Wala tayong ingat. So mahalaga yon na manatili tayo doon sa kabanalan, sa pagsunod sa mga pinag-uutos ng Diyos kasi yun yung bagay na magpapalakas sa atin, papatibay sa atin para mas lalo tayong lalo nating maranasan yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay natin sa paglago sa buhay spiritual. And then, mahalaga ito kasi kapag ka nandun tayo sa buhay na may kabanalan, pinaparangalan natin yung Diyos. Napupupurihan natin yung Diyos sa buhay natin dahil doon sa ating ginagawa. So, yun yung isang nakita ko rin na mahalaga na doon talaga tayo sa pagpapatuloy, mag-ingat, na mapahamak dahil yun nga, may panganib na baka tayo ay matukso, mapanganib para sa atin. Kaya mahalaga na 100% na nag-iisip tayo. Although alam naman natin na hindi tayo 100% nagiging tama yung mga lahat nating desisyon. Pero kung nandun tayo, nananatili ron,
nag-guide tayo ng Panginoon doon sa paraan niya para tayo ay wag malayo o makapagpatuloy doon sa maling gawain. So yun lang yung nakita ko doon. Yeah, so it's an opportunity sa atin na magbigay din ng warning kapag mayroong mga ganong klaseng pag-iisip. Kasi sinasabi nga ni Kuya Edgar na mapanganib. At maaaring yung panganib nito ay hindi lang sa ngayon, kundi kasi sinasabi mo na yung pamumuhay ng kabanalan ay bunga ng pananampalataya natin kay Kristo at wala kang pagnanais ngayon na mamuhay na may kabanalan. So, it's a warning na baka wala kang tunay na pananampalataya kay Kristo. Baka kung sinasabi mo na, ay hindi naman mahalaga yung buhay ngayon eh. Yung ano na lang sa pagbabalik ni Kristo, ligtas na naman ako eh, di ba? Gagawin naman akong perfect ng Panginoon. Pero we need to give a warning. Kapag wala kang desire to follow Christ ngayon and become like Christ ngayon, eh baka hindi ka kasali dun sa araw na yun na talagang ma-receive mo yung perfect righteousness. Di ba? Baka umaasa ka lang sa wala. Baka hindi ka naman kasali doon kasi hindi totoo yung pananampalataya mo. So it's an opportunity for us to remind yung mga dinidisciple din natin na yung gospel ay may kapangyarihan, hindi lang para dalhin tayo sa langit. Di ba? Ito rin yung may kapangyarihan ng Diyos para baguhin tayo araw-araw para maging katulad ni Kristo. So very challenging yung pag-disciple. Di ba? So talagang kailangan ng tiyaga hanggang sa huli, di ba? Marami tayong mga kasama ngayon na nawala at hindi na natin nakasama. Okay? So hopefully siguro may mga personal reasons sila. Pero ano yung mga ilan sa discouragement na kinakaharap natin sa proseso ng pagdi-disciple? O ano yung mga nagiging cause ng discouragement? Dito kasi mahaba yung process eh, di ba? Minsan, ayoko na. Kayo na lang. Mga ganun. Maaaring sa sariling nating discipleship o sa pag-disciple natin sa iba. Ano yung ilang mga sanhi ng discouragement na naranasan ninyo? Personal na po. Pastor, ibang dahilan, yung rejection. Yeah. At saka yung anong tawag dito, yung pangungutya, yung pinagtatawanan ka. Sabihin, ito naman sila, Brad Amen. Yan, pero kung titignan natin yung mga naranasan ng mga early Christians no first century. Bali, walang-wala ito eh. Sa kanila, yung faith nila talagang totoo at buo. Willing silang mamatay sa belief nila, sa pinaglalaban. Kaya mas matindi persecution ng mga first Christians compare ngayon. Sa atin, ito lang nararanasan natin. At pinanghihinaan pa tayo ng loob. So, titignan natin yung mga ginawa ng mga early Christians sa Book of Acts para ma-empower tayo. Sa atin, di ba? Kung paano sila nag-respond. Yeah. Kasi yung pag-asa nila, katulad ng pinag-aralan natin sa mga passages natin. Kasi yung pag-asa nila, wala sa buhay ngayon. Di ba? Wala sa response ng mga tao, kundi nasa gagawin ng Panginoon. So, how about others? You can share kung ano yung cause of discouragement para sa inyo sa discipleship process. And paano ngayon nagbibigay ng encouragement sa inyo itong lesson natin ngayon. Sige po, isa-isa na. Sa akin, Pastor, kasi since bago pa lang kami, so kailangan namin na mag-aral talaga at saliksikin talaga yung salita. So kasi pag kami nag-disciple at nag-share at tapos may tanong sa amin, hindi namin masagot. So hindi namin ma-defend. So kailangan magbasa, makinig ng mga preaching, magbasa, yun naman lagi dapat gawin eh. Saka ingat din sa pakikinig sa napakaraming preacher kasi sabi nga kailangan suriin mo lahat, hindi dapat tanggapin mo. So paano masusuri kung hindi mo binabasa yung Bible? Hindi mo alam false teaching na pala yan o ka pa rin, amen ka pa rin na amen. Yeah. Okay, how about others? Ano yung mga cause of discouragement para sa inyo sa proseso ng pagdi-disciple, sariling discipleship o pagdi-disciple sa iba, and paano nagbibigay ng encouragement sa inyo itong pinag-aralan natin about yung pagdating ni Kristo na siyang hope of glory natin.
Sa akin po, Pastor, pag po yung mga tao minsan kinakausap, minsan parang itsura napipilitan lang. Parang kahit matagal mo silang kausap, parang hindi pa na rin nila matanggap yung mga bagay na kailangan nilang talikuran, yung paggawa ng kasalanan. Minsan nababanggit mo na ito masama, ito hindi na nadulugod ang Panginoon sa ginagawa nito. Pag mga ganong ayaw na ng talikuran, parang Pumipihit sila. oo, iba yung paling ng leeg nila, ng katawan nila. Yun minsan ang pero dito nga para sa akin dahil sa natin ito, sabi nga ni Pablo, kailangan nating talagang magpagod at wag titigil kasi lagi nating tatanawin yung yung dulo, yung pinaka final nito. Yun ang kailangan natin laging titingnan. Ano man ang hirap natin, ano man yung nagiging nakaka-discourage sa atin o yung kaabalahan, lagi pa rin natin titingnan yung final. Yeah. Sige. Meron pa? Pastor, idagdag ko lang as encouragement sa atin, tignan natin kasi si Jesus Christ noon siya mismo nagpi-preach. Yeah. Nire-reject siya, kinukutsa siya. What more tayo ngayon? So dapat hindi natin masyadong bigyan ng pansin yung mga tao na kasi hindi rin naman nila kasalanan dahil hindi pa siguro nila time. At saka sabi nga yung masisave lang sila through faith by hearing. So kailangan lang natin magtanim ng seed at bahala na si God magpalago nun. Yeah. Okay, so naalala ko yung sinabi sa Hebrews 12, right? Fix your eyes on Jesus. Tapos sinabi sa verse 2 na because si Jesus for the joy that was set before him endured the cross. 'Di ba na talagang kahit anong hirap in fulfilling yung kalooban ng Panginoon ay tinis niya. Talagang natapos niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon kasi nakatingin siya for the joy that was set before him. So ganun din sa atin, it's encouraging to know na ano man yung hirap, di ba? Ano man yung frustration, rejection sa mga dinidisciple natin o kahit sa sarili natin, di ba? Sometimes na-frustrate tayo sa sarili natin eh. Di ba? Parang 20 years na akong Christian, bakit yung kasalanan na to nandito pa rin, nasa akin pa rin? Pero yung pag-asa na meron tayo na sulit yung pakipaglaban sa kasalanan dahil sa kagalakan na naghihintay sa atin sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Okay, so itong pinag-aralan natin, mag-isip kayo ngayon ng ano yung mga ilan sa mga specific na paraan na pwede nating gawin para matulungan natin yung sarili natin sa discipleship natin at matulungan natin yung iba sa pamamagitan ng nitong future glory na naghihintay sa atin. Kasi karaniwan ang approach natin sa discipleship, ano ba, tutulungan natin yung iba about marriage. Pag-usapan lang, sasabihin lang natin, itong kailangan mong gawin, diba? Ito yung papayo ko sa'yo para maging Christ-centered yung marriage ninyo. Na minsan, hindi na natin pinapaalala sa kanila kung ano yung mangyayari in the future. So, magbigay ako ng example sa inyo. Kagabi ay kinasal ko yung dalawa sa members ng church natin. And then, I talk about not just their marriage. Pinaalala ko din sa kanila yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. So, sabi ko, paano makakatulong sa atin yun? Makakatulong sa atin yun para hindi natin ilagay yung pag-asa natin sa success ng marriage o yung pag-asa ng lalaki sa babae, yung babae sa lalaki, kundi ilagay natin yung pag-asa natin kay Kristo lang. So, nakita nyo kung paanong pinapaalala ko na yung kung anong mangyayari sa pagbabalik ni Kristo ay may kinalaman sa discipleship ninyo sa marriage ngayon. Okay, so how about sa inyo? Ano yung mga specific ways na pwede pa ninyong gawin para talagang makita ninyo o may pakita ninyo sa iba na itong mangyayari in the future sa pagbabalik ni Kristo ay may kinalaman sa discipleship
ngayon. Yung end of discipleship may kinalaman sa discipleship here and now. Ito po yung huling question natin sa ating series about discipleship. Ano yung mga specific, practical na paraan na pwede ninyong gawin para may apply yung future reality na yun dun sa present condition natin. Sige po. And then pagkatapos, pag-pray ko kayo isa-isa, na bigyan kayo ng Diyos ng sapat na karunungan at lakas para magawa yung specific na bagay na yun. Pwede yung isipin yung sarili ninyo if you're struggling sa isang area sa Christian life ninyo. Or pwede din yun yung isipin yung application sa dinidisciple ninyo ngayon. Sige po, kahit maikli lang. Isa-isa na lang. So, I'll give opportunity sa lahat na makapag-share and then I'll pray for you. Daddy? Ang gandang nakikita ko kasi yung naging effect sa church, yung magandang outcome ng discipleship pagka yung merong regular na fight club. Yung parang magtutulungan ang magka-partner sa pakikipaglaban sa kasalanan. Talagang kasi kakalimit kasi ako sa akin kasi yung nararamdaman kong mga struggle na hindi nakakalugod sa Diyos, talagang hindi ko talaga hayag sa aking fight club. Pero nung mga huling meeting namin ng mga ka-fight club ko noon, talagang kinabanggit ko talaga yung mga bagay na hindi talaga dapat gawin ng isang lalo na ako na matanda na sa nililingkod sa Panginoon. Siyempre yung fight club ko hindi niya ini-expect na ganun pala ako, ganun. Kaya gusto ko ma-encourage din, magka-encourage ng encouragement, yung maging mutual, yung pakikipaglaban sa kasalanan ng sino man yung dinidisciple mo at dinidisciple sa akin. Yeah. So we'll pray for that. Sino po susunod? Next. Sige po, wag na po kayo mahiya. Just share some specific application ng lesson na to sa sarili ninyo or sa dinidisciple ninyo. And then, yun po yung pag-pray natin ngayon. Kuya Ray, Ate Mildred?
Kuya Edgar? Ako siguro yung personal na kalagayan, ganun, naging struggle. Kasi dati may mga grupo kasama na dinidisciple ako dati, no, mga bago pa mag-pandemic. Parang naputol siya dahil dun sa una napansin ko yung sobrang kaabalahan ng mga member o yung kagrupo ko. Unti-unting naputol kasi nga ako mismo parang nanghinaan ako. Parang nawalan ako ng pagpupursige na ipagpatuloy. Lalo na nga dumating yung pandemic nito is lalong nagkaroon ng problema. Naging hindi na napatuloy yung mga ginawa. Pero yung desire ng puso ko na magpatuloy ginagawa ko rin na sa personal ko rin pag-aaral, and then nakakatulong yung lalo nga yung ganitong ginagawa natin na maraming nagiging paraan para makapagpatuloy dun sa discipleship. Kasi yung discipleship hindi naman napansin na hindi naman puro practical na turo o mga pagtuturo ang kailangan. Kailangan pa yung makita yung tao, yung dinidisciple ko, mapuntahan ko, mga gano'n. Naging hadlang siya sa panahon ngayon. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil ngayon, yun yung naging ng puso ko rin na magpatuloy din. Kaya sana hopefully sa masusunod, unti-unti makabalik dyan sa pag-visitation, yung mga nahiwalay na grupo ay makabalik uli ako. Kasi hindi lang ako ang nagdi-disciple sa kanila kasi sa pamamagitan din nila, lumalago yung aking sarili rin pag-pangunawa. Kaya parang double effect, nakakatulong at natutulungan din. So yun yung struggle ko ngayon. Pero hopefully, ang Panginoon naman hindi tayo pahintulutan na. Kaya yung pag-asa kong magpatuloy, lalo na nga nung ngayon, naka-recover na uli ako ng kaunti-unti, yun yung goal ng aking mga bumalik uli doon sa mga ganong trabaho. Sige po, pag-pray natin yan. Sige, salamat po. Sige po. Sino pa? Ako, hinarap na ni Kuya Ray kay Ate Mildred yung camera, nawala. Meron pa before we close in prayer? Si Ate Mildred daw po. Sige po. Oh. Tama po si Pastor Edgar, Pastor. Kailangan po tulong, hindi po napuputol. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon yung sabihin sa SOG natin sa church. Natutuwa ako kapag yung mga tao, kapag ikinuwento namin yung kwento, yung SOG, tuwan-tuwa ako kapag parang namamangha sila. Yeah. Nangyari pala yun. Yun pala yung laman ng Old Testament. Tuwan-tuwa po ako kapag nakikita kong very interesado sila, nakikinig sila. Lalo pong nakaka-excite po. Lalo po kung nakikipag-cooperate sila, yung sumasagot. At saka masarap po yung pakiramdam na natuturuan mo silang manalangin. Sana po magtuloy-tuloy yung mga tao. At saka panalangin po, talaga dapat regular ang pananalangin. Yun ang napaka-importante po. Ipanalangin sila. Mag-grow. So mali-discourage tayo pagka nakafocus lang tayo sa mga nangyayari ngayon, di ba? Pero kapag nakita natin talaga na sa pagtsaga natin, maraming maliligtas, maraming matutulungan na magpatuloy sa pananampalataya, and
We Opo. really Opo. encourage that. Tsaka natutuwa po ako, Pastor, nung merong tao kami na dati ang tigas-tigas ng puso, ngayon po humihingi ng Bible. Wow. humihingi po ng malaki, mas malaking Bible. Mas Kaya sabi maraming po niya, pag-aaral. bumili tayo sa church ng mga Bible para mabigyan sila. Matuto rin silang magbukas. Oo. Amen. Sige, meron pa? And then I'll close in prayer. Hello po. Yeah, Pastor Edward. Sa akin po, yung kasiyahan po ng aming puso na makita yung talagang nagmamature yung mga dinidisciple mo at mag-multiply sila. Talagang lumakad sila talaga sa pagsunod. So, siguro makita rin nila yung pagtsatsaga namin mag-asawa sa kanila na ginagawa namin talaga to as unto the Lord. So, hindi kami nagsasawa na kahit na baka sila po yung nagsasawa sa amin. Hindi So, ay talagang makita po nila na hindi kami sumusuko at hindi namin sila sinusukuan. So, kahit na talagang maraming times na binigo ka nila, na heartbreak ka sa mga ginawa nilang hindi pagsunod, pero still, nagtiyaga pa rin kami. Nandun pa rin yung pagpapatawad, restoration. So, makita nila na talagang ang aming sinusunod ay si Kristo. So, mag-mature talaga sila doon. Yung kami talagang mas lumakad pa in holiness. Makita namin talaga yung mga disciples ay ganun din ang ginagawa nila. At talagang mag-multiply din sila na i-duplicate nila ito sa iba. Yeah, so ano man yung discouragement na naranasan natin or frustration sa sarili nating paglago kay Kristo, o kapag tutulungan natin yung iba na mapalapit kay Kristo at lumago sa pananampalataya kay Kristo. We can find encouragement, we can find hope na sa huli, sa pagbabalik ni Kristo, ay talagang ipagkakalob sa atin yung perfect righteousness. Wala nang kasalanan, wala nang hirap, and we will experience yung joy forevermore sa piling ng Panginoon. Makakasama natin yung mga tao na inilapit din natin sa Panginoon, yung mga tao na dinisciple din natin sa Kanya. At yung kagalakan na maranasan natin ay talagang hindi matutumbasan ng mga maliliit na pleasures na na-experience natin sa buhay natin sa mundong ito. And so, let's pray together. Our Father in Heaven, salamat po sa 7 linggo ng pag-aaral namin about discipleship. Salamat na you are concerned sa amin. You care for what we do inside the church. At nais mo, Panginoon, na kaming lahat ay magpatuloy sa paglago sa kabanalan hanggang marating namin yung finish line. And so Lord, I'm praying for sa mga kapatid ko sa Panginoon na narito, kay Daddy na magpatuloy sa pakikipaglaban kasama po ang kanyang fight club na tulong-tulong sa paglaban sa kasalanan. Praying kay Pastor Edward na patuloy na pagtsasaga na makita yung resulta ng kanyang pagpapagal sa pagdidisciple po sa mga members ng church. Praying Lord kina Kuya Mildred, Ate Mildred, Kuya Ray na patuloy na pagtutulungan sa pagdidisciple sa mga tauhan nila para mailapit sila kay Kristo, may paliwanag ang iyong salita. Praying Lord for perseverance para sa kanila. Kay Kuya Edgar na patuloy na
yung longing, yung desire, yung pagnanais na siya mismo ay talagang lumago sa pananampalataya at maibalik yung mga dati na tinutulungan niya Panginoon sa discipleship. Praying Lord na matuloy ito ulit at talagang magtuloy-tuloy. And salamat, nakasama din namin Panginoon si Vincent ngayon. Dalayan ko Panginoon na yung excitement niya sa bagong pananampalataya na meron siya, yung excitement niya na pag-aralan ng iyong salita ay magpatuloy. Huwag mo pong hayaan yung mga kaguluhan sa paligid, yung mga temptations around him ang makadistract sa kanya, makahadlang sa kanya sa pagkapatuloy sa pagsunod sa iyo. And sa lahat po ng mga nakasama po namin sa discipleship na ito, sa lahat ng mga members ng church namin, ay pinagkakatiwala po namin sila sa iyo. Maraming dumadaan sa struggle sa buhay. Maraming nakikipaglaban pa rin sa kasalanan. Dalayan ko Panginoon na bigyan mo kami ng sapat na karunungan para malaman yung katotohanan at yung kalooban mo Panginoon. Bigyan mo kami ng sapat na kapangyarihan para labanan yung kasalanan sa buhay namin at magpatuloy sa buhay ng kabanalan hanggang marating namin yung finish line. Hanggang makita namin na mukhaan ang Panginoong Kristo and we will be like Him. So Lord, patuloy na ilagay mo sa puso namin yung pananabik na ito, yung pag-asa na meron kami sa pagbabalik ng Panginoong Kristo na talagang babaguhin mo ang lahat, Panginoon. And may this hope strengthen us, empower us, and sustain us until the end. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, magandang gabi po.